Kung seseryosohin po natin mga kapatid ang pagiging Kristiyano natin, marami po sa atin ng sasang-ayon na matitindi ang mga demand o hinihingi ng Panginoon sa isang taong gustong kanyang maging alagad. Mahirap ang maging Kristiyano, mahirap ang maging alagad ng Panginoon. Sapagkat itinuturo sa atin ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway, pasanin mo ang iyong krus, limutin mo ang iyong sarili, at marami pang iba. Because the Lord demands not only admiration, but conversion. At yan ang buhay po ng isang alagad. Isang buhay ng pagpapakabuti at pagpapakabanal. Isang buhay na pagbabago ng sarili para maging kamukha ng ating Panginoong Hesukristo. Pero kung minsan, mga kapatid, alam natin na tayong lahat nilikha pong mabuti ng Diyos. Pero may mga pagkakataon na kapag po yung isang tao ay nagiging mabuti, hindi agad tayo makapaniwala. Kapag yung isang tao nagbalik ng nakita niyang pera o mga mamahaling gamit, hindi tayo agad makapaniwala na para bang yung kabutihan na dapat nagiging natural sa atin ay nagiging madalang at ekstraordinaryo. Bakit? Sapagkat marami sa atin ang nasanay na sa kasinungalingan, kasamaan, kasalanan, at korupsyon. Sabi nga po nila, mas madaling magpatangay sa agos kaysa bumangga sa pader. Na kapag marami na ang gumagawa ng masama, ang sabi natin sa English, if you cannot beat them, join them. Kaya ito po yung reality ng buhay po natin bilang Kristiyano. Mahirap po talaga ang magpakabuti at magpakabanal. Kung minsan kapos ang ating kakayanan at willingness para maging mabuti at banal. And yet in our readings today, the Lord is reminding us that our God is so generous when we fail. That the Lord is so patient to us when we commit mistakes and infidelities. Yan ang mensahe sa atin ng ating mga pagbasa, na habang may buhay, may pag-asa. Pag-asa ang nakikita sa atin ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig niya ay mas makapangyarihan, mas malakas kaysa anumang kasamaan at kasalanan. Na kahit gaanong kasama ang isang tao, kahit gaanong katigas ang kanyang ulo, pero hindi magkukulang ang grasya ng Diyos para sa kanya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ay walang hanggan at walang katapusan. Kaya po, madalas po nating naririnig, make room for mistakes. Pero bilang Kristiyano, we also make room for God in our lives. Na tayong lahat po dito imperfecto. We have our own share of weaknesses and imperfections. And we do not need to be perfect because we are perfectly enough in the eyes of God. Kaya po hanggang mas nararamdaman natin ang ating mga imperfections, mas kinakailangan natin ang perfect love ng Panginoon para sa atin. Pag-ibig ng Diyos na hindi tayo sinusukuan. Pag-ibig ng Diyos na hindi nagsasawang magbigay ng pagkakataon sa atin. Pag-ibig ng Diyos na lagi tayong pinagpapasensyahan. Ito'y kailangan natin sapagkat sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, ang Espiritu ng Diyos ang tutulong sa ating mga kahinaan. Na kung gusto mong magbago ngayon,
kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Pangalawa po, mga kapatid, sa Ebanghelyo, narinig po natin ang talinghaga. At ang talinghagang ito ay para isalarawan ang paghahari ng Diyos. Kailan po ba tayo pinaghaharian ng Diyos? Pinaghaharian tayo ng Diyos kapag tayo'y nagpapaangkin sa Panginoon. Pinaghaharian tayo ng Diyos kapag hindi natin hinahayaan ang anumang bagay o sino mang tao na maagaw tayo mula sa Panginoon sapagkat tayo'y sa Diyos lamang. Sa mga nagtatanim po dito, kapag may tumubong damo, po ba ang usual pong advice ay bunutin ang damo. Bakit? Sapagkat iniagaw ng damo yung nutrients, sunlight, tubig, espasyo na dapat sa halaman para siya'y lumago. At kung minsan kapag naririnig po natin ang ebanghelyong ito, ang itinuturing lang po nating damo ay yung ibang tao na makasalanan at masasama. Pero sa puntong ito, mga kapatid, hayaan natin na makita na kung minsan sa ating mga kalooban, may mga damong umaagaw ng ating atensyon na dapat inilalaan po natin sa Panginoon. May mga bagay, may mga relasyon, may mga tao, kahit po yung trabaho natin kung minsan, kahit yung ambisyon natin minsan, yung mga attachments natin, kung minsan sila'y parang nagiging damo na umaagaw ng ating pag-ibig na dapat inilalaan natin sa Diyos. Kaya ito'y isang paanyaya sa atin na may mga kasalanan tayong dapat bitawan. May mga maling relasyon tayo na dapat ayusin. May mga masasamang ugali tayo na dapat nating baguhin. At meron tayong mga bisyo na dapat po nating tigilan. Sila po yung parang mga damo na umaagaw ng biyaya ng Diyos sa atin, kaya hindi tayo lumalago. So bunutin po natin ang lahat na ito so we may make room for God in our lives. Panghuli po, mga kapatid, nung kami po'y pontifical servers, yung nagse-serve po sa altar, ang lagi pong sinasabi ng mga trainer po namin ay commit mistakes gracefully. Ang ibig sabihin po nila dito, kapag daw po kami ay nagkamali sa pagsiserve, huwag daw po naming ipapahalata. Kapag po kami ay nagkamali sa paglakad o sa pagharap o sa pag-abot ng mga gamit sa pari o obispo, magpatuloy lang daw kami na parang walang nangyari. Pero bilang Kristiyano, iba yung kahulugan natin ng commit your mistakes gracefully. Na kapag tayo ay nagkamali o nagkasala, hindi tayo pwedeng mag-pretend na parang walang nangyari. Kapag tayo ay may nakita na kasalanan, kasamaan, o korupsyon sa ating lipunan, hindi tayo pwedeng mag-pretend na para nang walang nangyari. Matagal naman na iyon. Pero ito yung dahilan, mga kapatid, kung bakit ang simbahan tayo, po ba, ay we are after accountability. Sapagkat kinakailangang may mangyari kapag tayo'y nagkamali. Kinakailangang aminin natin ang ating mga kasalanan para maranasan natin ang grasya ng Diyos.
kinakailangan nating angkinin yung responsibility sa mga nagawa nating pagkukulang para ito'y punan ng Diyos. Yun ang dapat mangyari. Maitama ang dapat itama, maayos ang dapat maayos. Kaya mga kapatid, sabi nga po ni San Pablo, in our weakness, we may experience the greatness of God. At mararanasan lang po natin iyon kung lalapit tayo at hihingi ng tulong sa Diyos. Mararanasan po natin iyon kung tutulungan po natin yung kapwa natin kaysa sila'y i-condemn at ihiwalay sa atin. Sapagkat sabi nga po ni San Pablo na ang pagbabago'y laging madugo. Kung minsan, gusto na nating magbago, pero nahuhulog pa rin tayo sa kaparehas na kasalanan. Kaya ang paanyaya sa atin ngayon ng Panginoon na tayong lahat ay matutong umunawa at matutong magpasensya sa ating kahinaan at sa kahinaan ng kapwa natin. Amen.